Magiging starting routine natin. Pag naging driver na, hindi naman pwede na pagka-start, agad i-arangkada agad. Okay. May apat akong patatandaan sa'yo. Una, yung paglalak lagi ng pintuan. Ito yung lock ng pintuan natin. Yan, nandiyan sa side mo na yan. Ilubog mo lang yan, ma'am. Sige, go. Gawin mo. Yan. Pag nakalubog na yan, it means nakalak na lahat yung pintuan natin hanggang doon sa likuran. Okay. Para walang ibang tao biglang makapagbukas ng pintuan galing sa labas. Or kaya pag may sakay kang bata, hindi niya basta-basta mabubuksan yung pintuan mo. Okay? Ang bintana natin, power window. Itong bintana na to, power window to. Kapag pinindot mo, bababa siya. Kapag kinawit mong ganun, tataas siya. Okay? Kontrolado mong lahat yung bintana natin hanggang dito sa likuran at yung nandyan sa side mo at itong side ko. Bali, apat yan. Kasi apat yung ating bintana. Okay? O, subukan mo lang. Yung sa'yo yan. O, pindutin mo. Yan yung sa'yo. Automatic yung pababa niyan. Kapag iyong itataas, di kailangan mong i-hold ng tuloy-tuloy para dito sa akin. Subukan mo. Yan. Okay. Yung likuran, meron din yan dalawa sa likuran. Ayan yung magkabila, kaliwa kanan. Okay. Yung bintana, pwede mo din siyang ilak. Kita mo yung butong nag-iisa doon sa dulo. Yan. Pag pinindot mo yan, hindi na mabubuksan yung mga bintana. Hindi na maibababa. Ito naman, for safety na baka mamaya kasi may sakay kang bata na malikot, gusto niya laging ibaba o nilalaro, ginaganyan, na ibababa na itataas. Para maiwasan na malaro yung bintana, kung sakaling may sakay kang bata, pwede mo siyang ilak dyan. Hindi mo rin lang mabubuksan yung sa bintana mo, pero yung sa bintana ng pasahero mo, pero yung bintana mo dyan, kahit nakalak yan, pwede mo siyang ibaba. O subukan mong ibaba. Pwede mong ibaba yung sayo. Kapag nakalak yung yung bintana lang ng pasahero mo ang hindi mo maibababa. Since tayo lang naman, i-unlock mo na yung bintana. Pindutin mo lang ulit. Yan. Para pwede kong ibaba in case kailangan ibaba. Yun yung number 1, yung paglalak ng pintuan. Yung bintana, isinama ko na lang din. Optional lang naman siya. Kung gusto mo siyang ilak, pwede din siyang ilak. Pero yung pintuan, mandatory yan. Basta sumakay ka na, kompleto na yung pasahero mo, ilak mo agad yung pintuan. Okay? Pangalawa, sitting position. Yung upuan. Yung upuan natin, may lever dito sa ilalim. Kapain mo, ma'am. Diba, meron dyang bahal. O kapag kinawit mo pataas, yan. Pwede siyang umatras. Pwede siyang umatras, pwede siyang umabante. Yan. Didepende sa'yo kung gaano ka komportable, kung gaano kalayo. At the same time, yung ating sandalan na to, reclining yan. May lever dito sa side, sa upuan, sa kaliwa mo. Sa mismong upuan na, hindi yung sa sahig. Yan. Pag kinawit mo yung lever, yan, pwede siyang i-adjust, pataas, at saka pahiga. Depende na lang sa sitting position mo kung gaano ka komportable. Siyempre, dapat relax ka. Bukod sa sitting position, bukod yung pagkakaupo, kung relax ka, safe din dapat yung distance ng mga paa sa mga pedals. Since tayo ay naka-manual transmission, 3 yung pedals niyan. Okay? Yung kaliwa, yung clutch, yung gitna, yung preno, at yung kanan, yung accelerator para tumakbo tayo. Okay? Ngayon, si kaliwang paa ang gagamit ng clutch pedal. Siya yung tatapak lagi ng clutch. Ngayon, si kanang paa mo ang maghahalinhinan sa pagtapak ng brake at saka pagtapak ng gas. Brake and gas. Stop and go. Okay? Ngayon nga lang, itong manual, medyo mahirap siyang gamitin lalo kapag stop and go yung flow ng traffic. Halimbawa, matraffic, stop, go, stop and go. Kasi nasa kaliwa mong paa yung control ng clutch. At nasa clutch pedal yung buhay ng makina natin. Pag hindi mo kontrolado yung clutch pedal, may possibility na kada arangkada ka, mamatayan ka ng makina. Kada ihinto ka, mamatayan ka ng makina. Kasi kada titigil ka, kailangan mong i-pull clutch yan or kailangan mong tapakan ng sagad. And then pag aarangkada ka, kailangan dahan-dahan lang yung bitaw para hindi ka naman mamatayan ng makina. O tapakan mo nga yung clutch natin, ma'am. Full clutch agad. Sige, ano mo lang, isubok mo lang kung kaya mo. Kasi yan, ipapump mo yan mayat maya pagka nagmamaneho na tayo. Kasi kada titigil, kada mag-shift ka ng gear, kada arangkada ka, laging gagana yung kaliwa mong paa para tapakan yung clutch pedal na yan. Ngayon, subukan mo lang kung komportable ka, kung malayo ba, kung malapit ba. Kasi mamaya, baka mangalay ka kasi malayo, o baka mamaya mangalay ka kasi sobrang lapit naman. Yung upuan, okay na sa'yo yung ganyan kalayo. Safe okay lang sa'yo yan. Okay. Yung namang kanang paa, di kahit dulo lang, hindi naman kinakailangan na parsado lagi yung tapak sa brake at saka sa accelerator or gas pedal. Kahit dulo lang, i-position mo lang sa gitna, pagitan, yung iyong paa, sa gitna ng brake at saka gas. And then yung tip lang ang maghahalinhinan sa pagtapak ng brake at saka pagtapak ng
accelerator natin. Okay, basta yung kaliwa mo, dapat komportable yan sa clutch pedal. Kasi yan, lagi mong ika-clutch mamaya, lagi ba tatapakan. Kung okay yung distansya ng paa, kailangan ganun din yung kamay sa manubela. Kasi nasa paa yung speed, nasa kamay yung direction. Ngayon, pag walang coordination yung paa at yung kamay mo, may possibility na pag nawala ng coordination yung speed at yung direction mo, mag-understeering ka o mag-oversteering ka. Dalawa lang yung posibilidad na mangyari, pumunta ka sa gilid ng kalsada or bumangga ka sa kasalubong mo sa kalsada. Kaya, kailangan, bukod sa komportable yung pagkakaupo, tama yung position, lalong-lalo na sa pag-operate ng sasakyan. O, sipihit mo nga sa kaliwa yung manubela natin. Turn mo ng kaliwa. Sige, go, turn. Tuloy-tuloy hanggang tumigil ang ikot. Go, turn. Go. Okay, sige. Ayan, sagad na. O, kanan naman. Pabalik naman ang pihit. Sige, gawin mo lang komportable yung sarili mo. Parang pakiramdaman mo lang yung sasakyan para mamaya kapag tayo ay nagmamaneho na, komportable ka. Okay, isa pa nga pakaliwa. Pihit ulit. Pakaliwa. Go, turn. Okay, sige, hanggang sumagad. O, kanan ulit. Isa pa. Sige, i-warm up mo yan. Kasi mamaya, magliliko-liko tayo. Warm up yan. Yan, okay na. O sagad. Ngayon, pag aalamin mo kung nakatuwid ang gulong, ang gagawin mo lang, di ba, naka-full turn siya ng kanan. Ngayon, dalawang ikot pabalik. Dalawang ikot pabalik. Di ba? Di ba, isagad mo muna ng kanan. Ay, sagad. O, dalawang ikot pabalik. Okay, isa. Dalawa. O, pantay na yung gulong mo na yan. Okay, basta ang gagawin mo lang, para malaman kung naka-straight ang gulong, isasagad mo lang yung pihit. Mapakaliwa, mapakanan, maalin man direksyon. Basta sumagad siya, tapos bibilangan mo lang ng dalawang ikot pabalik hanggang marating mo yung posisyon na nakaganyan yung manubela. Okay? Hindi mo lang pwedeng dependehan lagi yung manubela na yan. Kasi pag ito iniikot ko ng isang ikot, baka akala mo straight yan. Kasi straight yung logo or pantay yung logo niyan. Eh ngayon, pinihit ko na yan ng isa pa kaliwa. Kaya yung gulong niya, nakapihit na ang gulo pa kaliwa. Kaya hindi mo pwedeng basta lang din dependehan yung steering wheel mo or yung manubela mo na yan. Okay? Ang gagawin mo lang, isagad mo uli ng pihit. Pakaliwa yung pihit. Sige, pihit mo. O, diba, sagad? O, dalawang ikot pabalik. Isa. Dalawa. Okay, pantay na yan. Okay, ganun lang ang gagawin mo. Kaya sa bababa ka para tingnan yung gulong. E di syempre, make sure pag nakaparada ka, naka-straight din yung gulong. Hindi pwede na nakaparada, nakaliko yung gulong. Okay. Okay na yung sitting position natin. Komportable ka na. Pangatlo, yung mga side mirrors. Yung mga salamin sa gilid. At saka yung iyong rear view mirror. Yan yung magiging mata mo sa likuran. Kada liliko ka pakaliwa, pakanan, lilipat ka man ng linya, halimbawa o overtake ka, gigilid ka ng kalsada para tumabi, titingin ka lagi sa magkabila ng side mirror mo. May signal light yan, may flasher yan. Siyempre gagamit lagi ng signal light kada liliko pa kaliwa at pakanan. Kaya lang, hindi mo pwede laging dependihan yung signal mo. Hindi porket nakasignal na, basta nakakabig ng manubela. Tandaan mo, iba't iba yung ugali ng mga driver dyan sa kalsada. May magkakataon na kahit nakasignal ka na dito sa kanan, para gumilid sa kanan o lumiko sa kanan, may mga times na yung mga motorsiklo sumisingit pa rin dun sa side kung saan ka naka-signal light. Ay baka mamaya nakasignal ka nga, basta kakabig ng kabig, hindi mo tinitingnan yung mga sasakyan na parating sa likod. Tandaan mo, mas mahirap makita yung sasakyan na manggagaling sa likod kumpara doon sa mga makakasalubong mo. Kaya kada kakabig ka ng manubela na yan, lagi mong titingnan yung magkabilang side kung saan ka man direksyon pipihit ng manubela mo. Kung pakaliwa, ay tingin ka muna sa kaliwa. Kung pakanan, tingin ka muna dito sa kanan. Okay? Every 15 seconds, pag tumatakbo tayo ng dire-diretso, i-monitor mo yung mga side mirrors mo para malaman mo kung may sasakyan ba sa likuran. At para pag bumihit ka ng manubela, aware ka kung may sasakyan ba na manggagaling sa likuran natin. Okay? Meron din tayong rear view. Pagka atras ka, edi ito ang titingnan mo. At baka mamaya nung ka masanay sa side mirror lang, pag na-atras, hindi mo mapansin yung mga nasa likuran. Kita mo ba yung likuran? Yung back shield, yung salamin, kita mo naman. Ay di syempre, yan ang titingnan mo pag atras ka na. At baka mamaya may poste sa gitna. Pag atras mo, tumbok sa likuran, hindi mo kita kasi ang tinitingnan mo lang ay side mirror. Ito naman, may reverse cam. May camera yan sa likuran. Kaya lang, hindi ka din pwedeng dumepende lagi sa camera kasi hindi lahat ng sasakyan may camera yung pag-atras. Ay di pagka halimbawa ay wala, ayan lang, ang didependehan mo yung mga salamin na yan. Kaya double check ka lagi ng mga side mirrors mo. And then yung side mirrors natin, power side mirror yan. May remote yan dun sa side. Kita mo yung mirror na pindutan yan. Eh di ba sa taas niyan merong L at saka R. Ay yung L, edi yung left. Yung R, edi yung right. Pwede mo silang i-adjust
isa-isa, one at a time. I-adjust mo muna yung R. Sige nga, subukan mo nga i-adjust. Di ba, na-adjust siya. O pagka naman yung left, yung L naman yung pipindutin mo para ma-adjust mo yung left. Okay, kita mo naman yung likuran. Goods naman sa iyo yung vision sa likuran. Tingnan mo, pipindutin mo, pagka-ayaalin mo, maayos. Hindi, nakagitna siya, hindi siya nakalubog. Yan. Okay. Kita naman yung likuran, goods na sa iyo yan. Okay. Basta yan ang titingnan mo, pagka ikililiko, bukod sa signal, monitor lagi yung side mirror para sa mga sasakyan na manggagaling sa likuran. And, pang-apat, seatbelt. Nasaan ang seatbelt? Yan. Okay, so yan seatbelt. Okay. Sige, hilay pa na kaunti para madaling isuksok. Yan. Okay. Ito, wag mong kakalimutan to, itong seatbelt na to. Kasi pag ikaw nagmamaneho na ng sasakyan, pag ikaw veterano na driver, hindi mo maiwasan mapapasok sa mga expressway, mapunta ka sa Metro Manila. Pag ikaw na para na hindi ka naka-seatbelt, 1,000 yung violation yan, 1,000. Okay, baka mamaya sitting pretty ka, ayos nga ang pagkakaupo, hindi naman naka-seatbelt, edi kinapara, magkaka-violation ka. Ngayon, bukod sa driver, yung passenger dito sa side mo, kailangan naka-seatbelt din. Halimbawa ako, sinakay mo ako. Halimbawa ako, sinakay mo, ignorante ako pagdating sa sasakyan. Hindi ko alam na kailangan pala magsuot nitong ganitong seatbelt. Ngayon, naka-seatbelt ka na driver kasi sanay ka na lagi nagsi-seatbelt. Pero wala ka naman pakialam dito sa katabi mo. Ngayon, pag tayo na para na ikaw naka-seatbelt pero akong pasahero mo ay hindi kasi hindi mo ko sinabihan, violation mo pa rin yan. 1,000 pa rin yan sa'yo. Kaya bilang isang driver, iisipin mo muna lagi yung safety mo at yung safety ng iyong mga sakay na pasahero. Kaya hanggat maaari, pagsuotin mo lagi ng seatbelt yung iyong mga passenger. Yung pagdating sa apprehension, kadalasan itong nasa unahan ang talagang mahigpit ang chine-check. Yung nasa likuran naman minsan hindi na masyadong pinupuna kung hindi man naka-seatbelt. Kaya lang, yung seatbelt ma'am, hindi lang siya for compliance na para sumunod sa batas. Itong seatbelt, ang safety talaga yung purpose nito, for safety. Lalong-lalo na kung may sakay ka pasahero na medyo may edad na, senior citizen or bata, malikot na bata, hanggat maaari, pagsuotin mo ng seatbelt yung nasa likuran. Lalong-lalo na kung senior citizen or bata. Kasi 30 times more likely pwede kayong ma-eject or tumalsik palabas ng sasakyan pag nagkaroon niya ng head-to-head collision at hindi kayo naka-seatbelt. Tatalsik kayo niyang palabas pagka nagkabanggaan kayo ng kaharap mo na sasakyan. Kaya hanggat maaari, bilang isang driver, iisipin mo yung safety ng iyong mga sakay na pasahero. Kaya hanggat maaari, pagsuotin mo ng seatbelt yung mga pasahero mo sa likuran. Ngayon, under Republic Act 11229 or Child Safety on Motor Vehicle Act, bawal umupo ang batang 12 years old and below dito sa unahan. Okay, 12 years old and below, hindi siya pwede dito sa unahan. Kailangan nandun siya sa likuran, sa backseat. At kung sakali na 12 years old and below yung bata, dapat meron silang child restraint system. Alam mo yung child seat, yung upuan ng mga bata sa likuran ng sasakyan. Yun yung inilalagay para sa 12 years old and below. Yung child seat meron naman siyang exemption kung yung bata ay 150 cm yung height pataas. Kumbaga malaking bulas yung 12 years old. Hindi niya na kailangan magsuot ng gamit ng child restraint system. Pwede na siyang umupo doon sa mismong upuan at gumamit nitong seatbelt mismo ng sasakyan. Kaya lang kung below 4'11 at 12 years old, kailangan naka-child seat. Pero kahit sabihin natin 12 years old yung edad tapos may height na 150 cm, hindi pa rin siya pwede dito sa unahan ha. Huwag ka magsasakay ng bata ng below 12 years old dito sa unahan. Maliban na lang kung may emergency situation. Kung ano, emergency purpose na kailangan dalhin sa hospital, ganyan-ganyan, pwede naman. Di exempted yung ganun. Kaya lang, in case of emergency lang yun. Kaya huwag mong gagawin kapag normal lang yung driving mo, mamamasyal kayo. Kasi may posibilidad na mapara ka at mahuli ka. Kaya yun lagi yung 4 mong tatandaan bago ka magsimula mag-drive. Una, yung paglalak ng pintuan. Okay, mandatory yan. Ilak mo lagi yung pintuan mo. Kailangan lagi nakalak. Kasi may mga times na baka mamaya ikaw nag-iisa ka na driver, lalo't babae ka ma'am, baka mamaya pag unlock mo ng pintuan, pag sakay mo dyan sa driver seat, may mga loko-loko nag-aabang lang sa'yo na magbukas ka ng sasakyan. Ngayon, pag nabuksan mo yan at nakapasok ka dito sa loob at hindi ka nag-lock, may possibility na makapasok yan dito sa likuran na pintuan mo. Pag nakapasok yung mga yan, wala ka na magagawa pagka nagkataon. Kaya hanggat maaari, maglalaka muna ng pintuan.
Kung sakali may gagawin ka man dito sa loob, make sure nakalock yung sasakyan mo para walang ibang tao biglang makapagbukas. Yung bintana, optional na lang yan. Pwede mo siyang i-lock. Yung pangalawa, yung sitting position. Yung pangatlo, yung mga side mirrors. And yung pangapat, yung pagsusuot ng seatbelt. Ito lang, number 1 tip ko, pagdating sa upuan ma'am, huwag ka mag-a-adjust ng upuan once na moving na yung sasakyan mo. Kasi baka mamaya, tumatakbo na yung sasakyan mo, moving na, nagdadrive ka na. Naisipan mong i-adjust yung upuan kasi hindi ka komportable sa layo. Halimbawa, gusto mong ilapit. Pag ito hinila mo na tumatakbo ka, may possibility, sir ako i-atras. Okay, sir. Na umatras yan. Okay? Pag ikaw humila ng lever na to, at ikay moving, at hinila mo yan, may possibility na umatras yan. Laging paatras ang gana yan. Okay? Ay baka mamaya, kaya mo i-adjust para i-abante, lalong lumayo. Ay baka mamaya mag-struggle ka, halip na maabot mo yung preno. Lalong lumayo, lalo mong hindi maitapak yung paa mo sa pedals. Lalo ka maa-aksidente pagdating sa kalsada. Kaya pag ikaw, nagmamaneho na, bago ka mag-adjust ng upuan, i-stop mo muna yung sasakyan. Huwag ka mag-a-adjust ng tumatakbo yung sasakyan. Okay? Yun lang naman yung 4 na lagi mong tatandaan. Yun yung pinaka-starting routine mo na bilang isang beginner.